Hinagisan ng tear gas at pinaulanan ng rubber bullets ng mga pulis ang mga nagpoprotestang guro sa Brazil. Samantala, naabot na rin ng tulong ang mga liblib na lugar na nasa epicenter ng lindol sa Nepal. Yan at iba pang balitang abroad sa ulat ni Marge Navarro. Sa Brazil, mahigit 100 ang nasugatan ng paulanan ng rubber bullets at hagisan ng tear gas ng mga pulis ang nagpoprotestang mga guro sa Parana, Brazil kahapon. Kinokondina ng mga guro ang panukalang readjustment o pagbaba sa pension plans ng mga manggagawa na isinusulong ni Curitiba State Governor Beto Richa. Nagsimula ang kilos protesta noong Sabado at kahapon ay nakiisa na rin ang mga estudyante. Nagmarcha ang mga protester kaalinsabay ng isinasagawang Legislative Assembly na tumatalakay sa naturang panukala. Giit ng mga rallyista, aabot sa 1.7 billion reais o 25 billion pesos ang matitipid ng gobyerno kung matutuloy ang readjustment. Ngunit malalagay naman sa alanganin ang kanilang matatanggap na pensyon. Pansamantalang naantala ang sesyon nang makapasok sa loob ng session hall ang usok ng tear gas. Inaasahan namang ilalabas ang resulta ng botohan ngayong Huwebes. Sa Amerika, nagmarcha patungong Baltimore City Hall ang mga nagpoprotestang Black American nitong Miyerkules bago ang itinakdang curfew sa syudad. Iginigiit ng mga nagpoprotesta ang hustisya sa pagkamatay ng African American na si Freddie Gray na namatay sa kustodiya ng pulisya dahil sa spine injury. Sumiklab ang kaguluhan sa araw ng kanyang libing noong Lunes kung saan sinunog at pinagnakawan pa ng mga rallyista ang mga business establishment sa lugar. Umabot sa 19 na gusali ang nasunog, 20 police officer ang nasugatan at mahigit 250 na ang naaresto ng pulisya. At sa Nepal, patuloy ang pagdating ng ayuda para sa mga nasalanta ng lindol sa Nepal. Naabot na rin ng tulong ang remote village ng Gorkha District, ang epicenter ng lindol. Subalit mabagal ang pagbibigay ng tulong dahil helicopters ang ginagamit sa relief distribution sa isolated na mga lugar. Nagtayo ng makeshift hospital ang Swiss Humanitarian Aid Corps and International Search and Rescue o ISAR upang mapaluwag sa pasyente ang mga ospital sa lugar. Sa pinakahuling tala ng Nepal, umaabot na sa mahigit 5,000 ang nasawi habang mahigit 10,000 naman ang sugatan dahil sa lindol. Pinangangambahan na sa ngayon ang posibleng outbreak ng sakit gaya ng diarrhea dahil sa kakulangan ng malinis na tubig at palikuran sa mga relief camp. Marge Navarro, UNTV News Worldwide.